Tinawag ng Serbian media na estratehikong kabiguan para kay Vladimir Putin ang naging resulta ng pagpupulong ni na Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at Pangulong Alexander Vučić ng Serbia. Noong Agosto 8, unang bumisita si Volodymyr Zelensky bilang Pangulo ng Ukraine sa Serbia sa kasaysayan ng digmaang ito. Isang bansa na sa loob ng mga dekada ay tinuturing na pinakamalapit na kaalyado ng Moscow sa Balkans. At ngayon, tinawag ng Swiss na pahayadan na NZZ ito bilang paglabag sa pampulitikang tabu at isang estratehikong kabiguan para kay Vladimir Putin. Ngunit sa araw ding iyon, mismong si Vučić ang tahasang nagsabing hindi nila napag-usapan ang anumang ugnayang militar sa pagitan ng Serbia at Ukraine sa pagpupulong kay Zelensky. Pasensya na, nagmadali siyang umatras. Mahalagang mag-ingat sa opinyon dahil pwedeng gawing simple ni Alexander Vučić ang issue. At gamitin ang pagbisita ni Vladimir Zelensky para sa kanyang pansariling interes sa gitna ng seryosong krisis pampulitika sa mismong Serbia. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung ano ang nangyari at kung lumilihis na ba ang Serbia papuntang Ukraine at Europa. O kung ang Belgrade ay muli na namang naglalaro na matagal na nitong dobleng laro. Kasabay ng balita na nagbebenta na ang Turkey ng ATC missiles. Napag-usapan na rin natin ito tungkol sa Ukraine sa nakaraang episode. Dapat tandaan na dati nang kinumpirma ni Alexander Vučić na talagang nagbebenta ang Belgrade ng armas sa mga kanluraning kasosyo, malinaw niyang naunawaan na pagkatapos nito ay ipapadala sa Ukraine. Ako si Alexi Pecci, samahan ninyo akong talakayin ang naging resulta ng pagbisita ni Volodymyr Zelensky sa Serbia, ang mga napag-usapan nila ni Alexander Vučić at ang kahulugan nito para sa Ukraine at Serbia. Bago tayo magsimula, hinihiling ko munang mag-subscribe kayo sa channel na ito sa YouTube. Malapit na tayong umabot ng 300,000 subscribers, kaya't malaking pasasalamat ko sa bawat subscription at like ninyo. Para maipakita agad ang tono ng episode, ibabahagi ko ang CP kung paano inilarawan ng Swiss na pahayagan NZZ ang pagbisita ni Volodymyr Zelensky sa Belgrade. Bagamat kapansin-pansin, maari rin itong magdulot ng kalituhan. Ang desisyon ng Belgrade na tanggapin ang pinakamalaking kalaban ng Moscow ay lumalabag sa pampulitikang tabu kahit malinaw na ipinahayag ni Vučić sa pag-anunsyo ng pagpupulong. Na ang Serbia ay mananatili sa kanilang polisiya ukol sa Russia at hindi pa sasama sa mga parusa, binigyan din niya ang potensyal ng kooperasyon ayon sa CP. Paalala, mula simula na malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine, sinusubukan ng Serbia magbalanse sa pagitan ng Moscow at kanluran. Kinilala ng Belgrade ang teritorial na integridad ng Ukraine, ngunit hindi pa rin ito sumali sa mga parusa ng European Union laban sa Russia. Ngunit sa likod ng tabing ng mabubuting hangarin para sa Ukraine, may sarili si Vučić na motibo at hindi ito masyadong itinatago. Ipinapakita niya sa kanyang mga kababayan, partikular sa bahagi ng mga butante, ang kahandaang makipagdialogo sa kanluran at maging sa Ukraine. Kailangang magpakitang kasang-ayon si Vučić sa European Union, ngunit hindi siya direktang pumapanig sa Ukraine. Ang totoo niyan, opisyal na kandidato ang Serbia para sumali sa European Union mula pa noong 2012. Nakuha ng Ukraine ang status 10 taon pagkatapos ng Serbia, pero mas mabilis pa itong nagpatupad ng mga reforma. Matagal lang natigil ang negosasyon ng Belgrade para sa pagsali sa EU. Kinokritika ng Brussels ang Serbia dahil sa mga problema sa rule of law, kawalan ng progreso sa issue ng Kosovo at ayaw nitong sumali sa mga parusa laban sa Russia. Kaya ang pagpupulong kay Zelensky ay maaari magpahiwatig sa kanluran na handa na ang Serbia para sa mas malapit na ugnayan. Mahalaga rin ang papel ng posisyon ng Ukraine tungkol sa Kosovo. Totoo, hindi kinikilala ng Kyiv ang kalayaan ng dating probinsya ng Serbia at hindi tinatago ni Vučić na positibo ang tingin niya sa ganitong posisyon ng Ukraine. Isa itong bihirang pagkakataon kung saan tugma talaga ang interes ng dalawang bansa. Binibigyang diin ng mga kanluraning media na kabilang sa mga posibleng paksa ng pagpupulong ni Zelensky at Vučić ay ang lihim na kooperasyon sa larangan ng depensa at ang magkatuwang na paggawa ng mga drone. Ayon sa ulat ng pahayagang Frankfurt Allgemeine,
Maaring bumuo ang Serbia, Ukraine at United Arab Emirates ng isang tatluhang modelo ng kooperasyon sa larangan ng paggawa ng mga teknolohiyang drone. Maaring ito ang maging tunay na pambihirang pagsulong. Gusto rin ng mga panig tapusin ang kasunduan sa malayang kalakalan at kooperasyon sa enerhiya. At ito ang panghuling pagsusuri sa pagbisita ni Zelensky sa Serbia mula sa Swiss na pahayagan na NZZ na mabigat ang tono. Ang summit sa Belgrade ay isang estratehikong kabiguan para kay Putin. Ngayon, si Zelensky ay nakikipag-usap sa pinakamahalagang kaalyado ng Moscow sa Balkans, isang simbolikong tagumpay para sa Kyiv. Nagagawa ng Ukraine na pasukin ang isang saklaw, ang saklaw ng impluwensya ng Rusya. Pero may isang seryosong bagay na sumisira sa magandang tagpo ng pagkikita ni Zelensky at Vučić. Mismong si Alexander Vučić ang agad nagpahayag sa publiko na hindi nila tinalakay ni Zelensky ang militar na kooperasyon ng Serbia at Ukraine. Anya, na yon ay siguradong wala pa. At kung ano ang mangyayari pagkatapos ng digmaan, ayon kay Vučić, ay isa ng ibang usapan. Ibig sabihin, ang mismong Pangulo ng Serbia noong araw ring yon habang tinatawag na ng kanluraning media ang pagbisita bilang isang estratehikong dagok kay Putin, personal niyang pinabulaanan ang sensitibong bahagi ng interpretasyon, ang magkasanib na paggawa ng armas, pero sinabi rin niyang maaari mangyari ito sa hinaharap, hindi ngayon. Ngunit kapansin-pansin din na itinuring ng oposisyong partido ng Serbia ang pagbisita ni Zelensky sa Belgrade bilang banta sa relasyon nila sa Russia. Ibig sabihin, kahit sa Serbia, hindi nagkakaisa ang opinyon kung kapaki-pakinabang sa bansa ang mga pangyayari. Ibig sabihin, sinimulan na ng mga Serb ang kampanya bago ang eleksyon. Hindi ko lang ito nabanggit basta-basta. Noong Hunyo, sinabi na ni Pangulong Alexander Vučić ng Serbia na bababa siya bilang Pangulo sa loob ng isang linggo at nanawagan ng maagang halalan sa pagkapangulo at parlamento. Ang pahayag na iyon ay ginawa sa gitna ng mahigit isang taon at kalahating malawakang protesta ng mga estudyante sa buong bansa. Pero ang totoo, kahit hindi kusang umalis si Vučić, matatapos pa rin ang kanyang ikalawa at huling termino bilang Pangulo sa tagsibol ng 2027. Kaya hindi malabong gamitin ng partido ni Vučić ang pagbisita ni Zelensky bilang bahagi ng kampanya nila na parang handa silang sumunod sa mga patakaran ng Brussels. Pero hindi ibig sabihin nito na lalampas pa si Vučić sa karaniwang retorika. Pero pag-uusapan pa natin yan mamaya. Ngayon, pag-usapan natin kung ano mismo ang sinabi ni Vučić tungkol sa mismong digmaan at hindi rin ito mukhang retorika ng panig na lubusang pumapanig sa Ukraine. Matapos makipagpulong kay Zelensky, sinabi ni Vučić na wala siyang nakikitang paraan para agad matapos ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Binigyang diin niya na ang Serbia at pandaigdigang komunidad ay nagnanais ng kapayapaan. Ngunit hindi siya tiyak na agad matatapos ang sigalot at maaaring may isa pang mahirap na taglamig na darating para sa mga Ukrainiano pati na rin sa ibang mga bansa sa mundo. Ito ay kaakibat ng kanyang mga naunang pahayag na mas nakakabahala sa totoo lang. Dahil dati sinabi ni Vučić na magiging mahirap pigilan ang ikatlong digmaang pandaigdig. Maaaring nagsimula na ito dahil sa pandaigdigang tunggalian para sa mga mapagkukunan. Binigyang diin niya na malabang manalo ang Rusya sa digmaan laban sa Ukraine. Pero hindi rin ito maaring matalo dahil ang isang bansa na may sandatang nuclear ay di kayang talunin gamit ang lakas militar. Nagbabala rin si Vučić sa panganib ng paggamit ng mga taktikal na sandatang nuclear sa regional na labanan. At binanggit niya na maraming bansa ngayon ang napapalipas lang ng oras, nagkakaroon ng daddad na panahon habang naghahanda para sa mas malalaking sagupaan. Pansinin niyo ang pagkakabalangkas ng mga pahayag ni Vučić. Hindi ito tungkol sa pagiging pro-Ukrainian o pro-Russian. Ito ay isang lantad na neutral at fatalistikong pananaw. Ito ang wika ng isang tao na pilit na hindi kumakampi sa alinmang panig pero mas nahirapan na siyang maglaro sa magkabilang panig. Pero mahalaga ring tandaan na ang mga koneksyon ni Vučić kay Putin ay hindi rin nawala. Paalala lang, nitong Mayo, wala pang 3 buwan bago bumisita si Zelensky. Nagpadala si Vučić ng liham ng pagbati kay Vladimir Putin para sa araw ng tagumpay noong Mayo 9. Sa pamamagitan ng Russian ambassador, sinabi niyang hindi matatalo ang sundalong Ruso. Salamat sa pulang hukbo at iba pa. Noon pa lang, hayagan niyang sinabi na ang pagpapataw ng parusa sa Russia ay ayon sa kanya, pagtataksil sa kaluluwa ng sariling bayan.
Ito ay pahayag na mahirap iugnay sa imahe ng leader na tatalikod kay Putin at haharap kina Zelensky at sa kanluran. Kasabay nito, mahalagang maging tumpak at wag namang mapunta sa kabilang sukdulan, na para bang ang Serbia ay basta na lang isang puppet ng Moscow. Ang Serbia sa totoo lang ay taon nang gumagawa, nagbebenta at nagsusupply ng armas sa Ukraine, hindi tulad halimbawa ng Hungary na talagang hindi naman tagapagtustos ng armas para sa Kiev. Pero gayunpaman, sinubukan ng Serbia sa ilang panahon na magkunwaring hindi siya panig sa Moscow, pero hindi rin siya panig sa Brussels. Kaya ayan, pero ang Serbia ay ginagawa ito ng medyo tuso. Malakas ang pressure ng Russia kay Alexander Vučić dahil sa mga supply ng armas na ito, pero magaling siyang umiwas at magkunwaring inosente. Opisyal na posisyon ng Belgrade, hindi direkta at sadyang nagsusupply ng armas ang Serbia sa sandatahang lakas ng Ukraine. Maaring makarating sa Ukraine ang produktong militar ng Serbia sa pamamagitan ng ibang bansa at hindi ito ay tinago ni Vučić. Simple lang ang sistema, gumagawa sila ng mga munisyon. Ibinebenta nila ito sa isang bansa sa Europa. Ang bansang ito sa Europa ang siyang nagpapasa ng lahat ng ito sa Ukraine. Ibig sabihin, ang ideya ng Serbia ay wag lang direktang magbigay pero sa huli ay naibebenta pa rin ang mga shell na ito sa Ukraine. At dito tayo muling bumabalik sa politika. Napakasimple ng lohika ng dalawahang paninindigan ni Alexander Vučić. Humigit kumulang kalahati ng populasyon ng Serbia, ito ay karamihan mula sa nakatatandang henerasyon na simpatya sa Russia. Hindi pwedeng balewalain ni Vučić ang mga damdaming ito dahil kung gagawin niya, mawawala siya sa kapangyarihan. Kaya lagi siyang nagbabalance. Ipinapakita sa publiko ang mga liham kay Putin. Palihim na dumadaan sa mga ikatlong bansa ang mga armas para sa Ukraine para mapansin din ng Brussels. Dapat nating tandaan na sa Serbia, hindi lahat ay maka-Russia. May mga maka-Europeo at maka-Ukraine rin. Kaya kailangan talagang magsikap ni Vučić na magbalanse sa pag-iitan ng mga grupong ito ng mga botante. At ang huli, pero napakahalagang punto, si Vučić mismo ay hindi nasa pinakamalakas na posisyon sa loob ng politika ngayon. Ulitin ko, noong katapusan ng Hunyo 2026, sa gitna ng malawakang protesta laban sa gobyerno, hayagang inihayag ni Vučić na magbibitiw siya sa pwesto at magtatakda ng maagang halalan para sa pagkapangulo at parlamento. Ayon sa kanya, dapat itong mangyari sa mga susunod na linggo. Ang formal na dahilan ng mga protesta, paalala ko lang, ay ang insidente ng pagbagsak ng kanope sa istasyon ng tren sa Novi Sad na kumitil ng buhay ng 16 na tao. Matapos nito, inakusahan ng mga protesta ang Serbian Progressive Party ni Alexander Vučić ng sistematikong korupsyon at hindi epektibong pamamahala. Ayon sa kanila, noon ang buong istasyon, sa madaling salita, mi-renovate. Pero yung canopy sa may pasukan ay sa papel lang inayos. Sa huli, bumagsak ito at sa kasamaang palad, kumitil ng buhay ng 16 na tao. Sinabi rin ni Vučić na tiyak na mananatili siya sa politika at may impluwensya kahit magbitiw bilang presidente. Ngayon, isinasalang-alang ni Alexander Vučić ang posisyon ng punong ministro para sa sarili niya. Oo, hindi na siya pwedeng presidente dahil tapos na ang 2 termino niya. Sa parehong panahon, ang oposisyong Green Left Front ay diretsong nagsabing naniniwala silang ang istorya ng pagbibitiw ni Vučić at eleksyon ay pang-ilihis lang ng atensyon ng lipunan. Ginagamit din ito para sa mga bagong pampulitikang manyobra at may punto rin ang oposisyon. Nakatakda ang eleksyon na yung taglagas ng 2026 kahit hindi man siya magbitiw ng maaga. Matatapos sana ang termino niya sa tagsibol ng 2027 kaya hindi na rin siya magtatagal sa kapangyarihan. Dito, may lumalabas na lohikal na konklusyon. Mukhang ang pagkikita kay Zelensky ay kapaki-pakinabang, lalo na kay Vučić mismo. Eksakto sa panahong napakadelikado ng kanyang posisyon sa politika sa loob ng bansa. Isang simbolikong hakbang ng paglapit sa kanluran at Ukraine na nagpapakita sa Brussels at sa sarili niyang mga botanteng nakatuon sa integrasyong Europeo, hindi sa Russia. Na ang Serbia sa ilalim ni Vučić ay kumikilo sa tamang direksyon, kasabay na hindi isinusuko ang tunay na ugnayan sa Moscow na ipinakita rin niya sa parehong araw. Pinabulaanan niya ang pakikipagtulungang militar at nagbigay opinyon sa pagiging hindi matalo ng bansang nuklear na Russia. Ibig sabihin, ang pagkikita ni Vučić at Zelensky ay simboliko. Masasabi kong isa itong maingat na kinalkulang hakbang. Oo, unang beses bumisita ang presidenta ng Ukraine mula na magsimula ang digmaan.
Tinalakay ang kalakalan, enerhiya at posibleng paggawa ng drone. Walang pagbabago sa pangunahing issue. Ang mga parusa laban sa Russia ay hindi pa rin ipinapatupad ng Belgrade at ayon kay Vučić, mukhang wala rin silang balak gawin ito. Kaya sa pagtatapos ng balita, masasabi ko ito. Ang pagkikita kay Zelensky ay isang hakbang na pangunahing nagpapaganda sa imahe ni Alexander Vučić sa mata ng Brussels at ng sarili niyang mga botante at hindi simula ng tunay na geopolitical na pagbabago ng direksyon ng Serbia. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ibaba ng video na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.